pinangako mo, binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino sa political dynasty. And she admitted, di ba? Sa lahat ng kanyang sinabi, I like this part eh. Tama po yun. Pagpipili po tayo ng kandidato, hindi porket Marcos ang apelido, boto na natin. Di ba? Tingnan nyo si Amy, di ba kayo nadala? Tapos si Amy. Oh, hindi porket Duterte, boboto nyo na. Di ba? Oh. Tingnan ninyo kung ano yung kanyang kakayanan. Oh, tingnan niyo yung anak ni Pulong. Ano ang kanyang credential kumpara doon sa kanyang katunggali pagka-kongresista. Di ba? Tingnan niyo na lang si Sara. Abogada yan, parang hindi. man ang may gusto tumakbo. Yeah. Kaya nasa atin, nasa mga botante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? At sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior. Yun, itong matinding fake news ni Sara. Sabi ko nga abogada yan, pero parang hindi. Thank you, Brad, Dynamic Force. Shout out sa'yo. Ang sabi ni Sara, ito daw pong si Attorney Claire Castro. Take note with the last name, Castro. At si Franz Castro ay magpinsan daw. So naniwala ngayon ng mga DDS. Si Sara, kampante lang kasi pinaniwalaan nyo eh. Hindi nasira yung kanyang credibility. Di ba? Na siya ay nagpe-fake news, siya ay nagsisinungaling sa inyong harapan. So, sinabi ni Claire na hindi kami magkamag-anak. O di sabog ngayon si Sara. Anong follow-up ni Sara? Awa-tawa lang si Sara. Bakit? Tanga-tanga kayo, naniwala kayo sa kanya. Ang Castro po ay common na apelido. Ang Reyes, ang De la Cruz, ang Angeles, De los Reyes, De los Angeles. Yan po ay mga common na mga apelido. Gamboa, di ba? Mga ganyan. So, kaya maraming tao magkakabilang bahay lang, pare-pareho halos ang kanilang apelido, pero di sila magkamag-anak. Let me tell you a story paano tayo nagkaroon ng ganung apelido. Noong araw po kasi, nung panahon ng ng mga Kastila, Kastila, binigyan ng apelido ang mga Pilipino. Yan, Garcia, isa yan sa mga common. Pinapipila sila. So kapag hirap na hirap magsulat ng pangalan nila, halimbawa, Rodrigo, tapos tragis, pahirap na hirap nakita yung pagkakasulat nagkanda kurus-kurus yung daliri. Ang apelido ho ni Rodrigo ang ibibigay, Cruz. So dumating naman ngayon yung anak ni Rodrigo. Nagsulat naman. No. Pangalan naman ng anak niya, Rodante. Ano mo siya? Magkamukha kayo. Tatay ko po yun. Okay. Ang apelido ng tatay, Cruz. Ang magiging apelido naman nitong anak ay De la Cruz. Ibig sabihin, nagmula kay Cruz. Ganon noon, nung unang nabigyan ng apelido ang mga Pilipino. Pero pagka mga mistiso, mga pogi katulad ninyo, magaganda, ang apelidong ibinibigay po ay De los Angeles, kapag mukhang anghel ang mukha. Diba? Makinis, hindi bukbukin, hindi kutab-kutab yung mukha. Yan, De los Angeles. No. Pero kapag may balbas ka, kamukha mo, nahahawig ka na nalahian kayo, no, nakagip kayo ng
similya ng Espanyol. Mistisohin kayo. Titignan ngayon ng pare, ng praile, kamukha ng hari ng Espanya. Ang magiging apelido po nito ay Reyes. Diba? Kahit na pakurus-kurus magsulat ng pangalan, Reyes ang apelido. Yung anak ni Reyes, pumunta rin doon, nagsulat din ng pangalan. Horacio, alagay niya Reyes. Alalagay niya Horacio, walang apelido pa noon eh. Horacio na anak ni Cardong Manghihilot. 'Di ba? Ang gagawin naman ngayon, mag-ama kayo. Sige. Ang apelido tuloy ni Horacio ay De Los Reyes. Ang tatay niya Reyes, yung anak magiging De Los Reyes. Ibig sabihin, nagmula sa, yun ang De Los from the, nagmula sa mga hari. Ang Rey po ay hari, del Rey. Reyes, mga hari, yan po yung plural. Okay? Pagka may mga mukha kayong hari, mistisuhin, Reyes ang apelido nyo. Ganon ang pagbibigay ng apelido sa atin. Di ba? Reyes pala si Ems. Si Mrs. ko rin Reyes din eh. Kaya nga maganda eh. Pwede nga Reyes, pwede nga Angeles. Mukhang anghel. Ako din anghel din ako eh. Okay? Alam nyo, David, alam po yan ng mga taong may pinag-aralan. Yung mga undergraduate po ng elementary, yun po ang hindi nakakaalam yan. So kung hindi nyo po alam yan, alam nyo na po ang ibig kong sabihin. Okay? Alright? So thank you kay Dynamic Force sa pag comment noon. Thank you so much.